Good morning. Magandang gabi. Okay lang yan. Okay lang ang mag-good morning. Just be Sir positive. Shelby. Yeah, magandang gabi. Magandang gabi. Ayan. Okay lang, good morning. Sabi nga sa mga positive na tao, laging good morning. Kung iniisip mong laging nagsisimula pa rin ang buhay mo para gumawa ng bago. Yeah. So, good evening, good morning, good afternoon to the whole world. And trigger warning pala, itong guidelines ko, it will mention some words like persecution, patay, pinatay, rejection, which is naranasan siguro ng mga youth and teens ngayon. No? Criticism, martyr. Yan. So, yung mga words na yun, in some parts of my sharing, masasabi ko yung mga words na yun. Baka pag narinig nyo yung salita, di ba, rejection, maalala niyo na-reject kayo, di ba? Mag-relapse bigla. So, just trigger warning. So, I have a question to you. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging martyr para sa inyo? May mga martyr pa dito sa atin. Martyr. Familiar kayo sa salitang martyr? Sa mga teens, medyo. Sa mga youth, sa mga bata na nandito. Hindi niyo pa alam yung ibig sabihin ng martyr, syempre. Hindi mo pa siguro na-encounter. Syempre, yung edad ni James, hindi pa talaga niya ma-encounter. Pero ito, siguro mas familiar na tanong. Nagawa niyo na bang magpatuloy sa pagmamahal? Yes. Kahit sobrang sakit na? Medyo. Kahit na mahirap ng magmahal, nagawa niyo na ba yon na magmamahal kayo kahit di naman kayo mahal? Magmamahal kayo kahit na sinasaktan ka niya? Yung martyr daw, magmamahal pa rin siya kahit masakit na. So, paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Kanta yun, di ba? Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Kanina pinapakinggan ko lang habang nagpe-pray ako So, sa gospel natin today, sinabi ni Jesus na maraming ma-experience na masasakit na bagay ang mga apostles sa mission nila. And their mission is about love. How could you love someone that would want to kill you? Diba? How could you love someone that would want you dead? That would want to hurt you? As in, sakit talaga na bibigyan ka ng physical pain. Kaya mo bang mahalin ang tao na gustong kitilan ka ng buhay? So yun yung nandun sa gospel. Di ba? They will persecute you. But their mission is not a mission to revenge, but a mission to love. Kaya mo bang magmahal kahit na ikaw ay nasasaktan? So, inisa-isa ni Jesus, inelaborate ito ni Jesus sa kanila, at lahat ito nangyari. Hindi lang sa mga apostles, kundi sa mga simpleng taong naging followers ni Jesus. Lalo nung early Christian communities. Marami sa kanila yung pinahirapan, pinilit na i-deny, itakwil si Jesus, at ayun na, trigger warning, marami sa kanila ang pinatay. And hanggang ngayon, nararanasan pa din ito ng mga Christian sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Kaya marami tayong mga tinatawag na modern day saints.
at candidates for sainthood na martyrs. Martir. So today, Jesus is inviting us to endure hardships and challenges sa mission at buhay natin bilang mga Kristiyano. And later on, hindi ako magdadwell lang doon sa physical pain na pwedeng ibigay sa atin ng mga tao sa mission natin. But other kinds of pain na natatanggap natin sa mission natin. So this is just the beginning. As we go deep, na malaman natin, maunawaan natin na hindi lang pala physical pain ang nararanasan ko sa mission. Siguro mentally, emotionally. So we can experience some or all ng apostles ay may experience. Hindi lang physical, pero mentally, emotionally, spiritually, nakakaranas ng ganitong pain sa kanilang mission. So, today, Jesus is inviting us to endure those kinds of challenges and hardships. Martyrdom ay hindi lang tungkol sa... Martyrdom is about giving sacrifice para sa isang cause or endeavor. Hindi lang ito yung hinahayaan mo lang saktan ka. Hinahayaan mo lang na gawin nila yun sa iyo, pero ito ay sakripisyo. It's a great sacrifice. Dahil nga meron kang pinaglalaban. Meron kang adhikain. Meron kang gustong magawa, gustong mangyari sa kapwa mo. Kagaya nga, di ba? Kung gusto mo, kahit na sinasaktan ka niya, kahit na masakit na, mamahalin mo pa rin kasi gusto mong mahalin ka din niya. Di ba? Di ba? Nag-a-agree si Michael. Nasa mo na ba, Michael? So, maraming kwento ng martyred saints. Sino-sinong martyred saints ang alam niyo ang kwento? Yung mga santo na namatay, pinatay. Kilala niyo ba si San Lorenzo. Galing. San Lorenzo Ruiz. Ang unang Pilipinong santo. Sino pa? Isa? Isa pa, sino? San Pedro ba? San Pedro Calungsod. Ayan. Si San Lorenzo Ruiz, namatay siya sa Japan. So, kasi ang mga Hapon noon, takot na yung pagpapalaganap daw ng pananampalatayang Kristiyano, ito daw ang ginamit ng mga Espanyol para manakop ng mga bansa. So, yung mga Kristiyano na pumupunta, mga misyonerong Kristiyano na pumupunta sa Japan, yun ang naging laban sa kanila. Dahil, ang sabi nga naman ng mga Hapon, gagamitin nyo yung pagpapalaganap nyo ng Kristyanismo para sakupin yung aming bansa. Kaya yung mga missionaries noon, pinaguhuli sila, pinahirapan sila. At ito nga, trigger warning, si San Lorenzo Ruiz, namatay siya dahil biniting siyang patiwarik. Nahirapan. After 2 days, doon siya namatay. Imagine, 2 days kang nakabilin patiwarik. Yung dugo na nasa katawan mo, pumupunta lahat sa ulo mo. At kay San Pedro Calungsod naman, siya ay katekista. Batang-batang katekista. Ang sabi namatay siya, 17 years old siya. Nasa Guam, kasama niya mga Jesuitang misyonero. At nung sila ay nandoon para magmisyon, para magbinyag ng mga taga roon, doon nila naranasan na sila ay atakihin. Inatake siya. Inatake siya at siya ay nasaksak. Namatay siya. Martyrdom.
Kasi para sa Diyos yung ginagawa nila. Para sa faith, para sa pagpapalaganap ng Christian faith, inalay nila ang buhay nila. Sino-sino dito naka-attend sa Easter Encounter this year? Easter Encounter sa Tagaytay. Halos lahat. Halos lahat. Hindi ka pa nakapunta ng Easter Encounter na din? Hindi pa. Look forward. I-look forward mo yun. Si Luis din, ha? Hindi ka pa nakapunta Easter Encounter. Ma-excite kayo sa Easter Encounter. Taon-taon. Tuwing Holy Week yan. Ilang days nga ulit yung Easter Encounter ninyo? 4 days. 4 days. Pagkatapos ng Easter Encounter, gusto nyo pa ba dagdagan? Bitin ba? Bitin yung 4 days. Pero imagine ninyo yung Easter Encounter ninyo, 1 day lang. Bitin ba? Sulit ba? O bitin? Bitin, no? Yung 4 days nga, bitin kayo eh. Yung 1 day pa kaya, bitin. Kasi, kaya ako natanong, kasi sa ibang bansa, eto real talk, yung Easter Triduum nila, yung buong Easter Triduum nila, simula Holy Thursday hanggang Easter Sunday, sineselebrate nila ng 1 day lang. Patago. 1 day lang. Last EE, kasi sa Pasig kami nag-Easter Encounter, yung pari na nagmisa sa amin, hindi siya verbum day priest. Ito yung sharing niya. Naka-assign siya sa Kingdom of Bahrain. Hindi ito Kristiyanong bansa. At sabi niya, tuwing magbimisa sila doon, pinapalabas lang nila na birthday celebration. Magre-rent sila sa isang lugar, malayo sa city. Yung mga magsisimba doon, mga kakilala lang talaga nila. Magmimisa sila doon, at kapag may authority na kumatok sa kanila, surprise! Happy birthday! Birthday celebration, hindi siya misa. Yan. Sasabihin nila, birthday party ito, hindi naman, wala kaming ginagawa dito na anything Catholic or anything about faith. Para maitago, para maiwasan na sila ay mamahirapan o kung ano man ang ginagawa doon. So, isa-celebrate nila yung buong Easter Triduum, Holy Thursday hanggang Easter Sunday na yon ng isang araw lang. Biruin ninyo, nagsisimula yung trabaho nila ng Sunday hanggang Thursday. Magse-celebrate sila Friday, buong maghapon na yon, ng buong Easter Triduum, ng buong Holy Week nila. Tapos Sabado, babalik na sila, at Sunday, trabaho na ulit. So, hindi na din ako lalayo ng example. Naalala ninyo yung sharing ni Father Lucio sa kwentuhan with the missionaries. Nandun si James na, di ba? Yan. Yun yung bago siya pumunta sa Vietnam. Naalala ninyo yung sharing niya na nung nag-aral siya doon, hindi alam ng mga kaklase niya na pari siya. Walang nakakaalam na pari siya. Kasi, kung meron mang makakaalam at malaman ito ng authority, possible na ma-deport siya. Or makulong siya. Yan. Another example ng discrimination. It's called discrimination. Hindi pa naman persecution kasi di naman ginahirapan. Pero discrimination. Alam nyo ba yung tinatawag yung organization na Aid to the Church in Need? Aid to the Church in Need. ACN, ito ay foundation ng simbahan para sa mga Kristiyano na nakakaranas ng discrimination, ng persecution worldwide. At nagkaroon sila ng research noong 2023 at sabi sa research na lumabas doon sa research na malinaw
nangyayari ang discrimination at persecution sa mahigit na 60 na bansa sa buong mundo. Sa mga bansa na ito, may mga bagong batas na binabaliwala yung karapatang pantao, lalo yung right to freedom of thought, conscience at religion. So legal sa kanila yung discrimination, nagiging legal sa kanila yung discrimination at persecution, hindi lang sa mga Kristiyano, pati din ng mga simpleng mamamayan. Diba sabi ni Jesus, you will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved. Pero ang invitation ni Jesus today ay hindi lang para sa mga taong nakararanas ng extreme na persecution o discrimination, kundi sa lahat ng followers niya na nakakaranas din ng rejection at criticism. You will be hated by all because you're a Christian. You will be hated by all because you're proclaiming the word of God. You will be hated by all because of my name. May time, kapag nag-preach tayo, nakakaranas tayo ng rejection at criticism. Lalo sa mga tao na nakakakilala sa atin. Yung bang hindi ka papakinggan kasi akala nila, alam na nila ang buong pagkatao. And para sa kanila, contradicting sa sarili mo yung mga sinasabi mo. Puhusgahan ka na isang hypocrite. Familiar ba kayo sa salitang hypocrite? Hypocrite. Minsan, sa pagsasalita mo sa harap, pakiramdam mo, nahuhusgahan ka kasi bata ka lang na nag-preach ng mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Kasi hindi ka naman talaga, para sa kanila, hindi ka naman talaga mabuting tao, pero nag-preach ka ng mabubuting bagay. Para kang maamong tupa sa gitna ng mga asong gubat, na anytime pwede kang sakmalin ng hiya at ng kutya. Kasi ang haba-haba na ng sinasabi mo na para sa kanila, hindi mo naman alam kung naisa sa buhay. And that's criticism. And also rejection. Kasi ayaw nilang tanggapin yung sinasabi mo dahil para sa kanila, hindi mo yun talaga naiintindihan o naisa sa buhay. That's an example. Pero, just be honest to ourselves. Naranasan nyo ba yun? Naranasan nyo ba yun sa kabila, sa gitna ng sharing mo, may nagsasalita o sa likod na ang haba-haba naman ang sinasabi nito. Hindi naman niya alam kung ano sinasabi niya. Sino ba yan? Sino ba yan? Ano bang meron dyan? Katekista ba yan? Katekista ba siya? Nag-aral ba siya? Ang tungkol sa theology? Nag-aral ba siya ng tungkol sa Bible? Sino ba siya? Criticism. Simpleng criticism. Kaya yun nga, parang maamong tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya kapag nagsishare ako sa preaching, lalo kapag nakikinig si Michelle, ang sinishare ko, yung stories na masama ako. Para di ako ma-criticize ni Michelle. Tapos saka ako papasok sa dulo, mali ako. Kailangan ko ng conversion. Di ba? Same! Epas yan. Epas tayo dyan. Para di niya masabi na, mali ka niyan, kapatid. Yung mga sinasabi mo, hindi mo ginagawa. Gaslight, no?
Simpleng gaslight. Pero ang sabi ni Jesus, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say. For it will not be you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Pag nagsusulat tayo ng ipipreach natin, and the Holy Spirit comes through us, hindi na mahalaga kung ano yung alam mo o ano yung nakikita sa iyo ng tao. Ang mahalaga, ito ang salita ng Diyos na ibibigay mo para matuto ang mga tao at matuto ka din bilang tao. Hindi porket nagpipreach ka sa harap, yung mga taong kaharap mo lang ang matututo sa iyo. Sarili mo din matututo ka bilang tao. May time, pag magsishare ako sa adults tungkol sa pagiging mabuting asawa at magulang. Naisip ko, hindi naman ako ganun. Hindi naman ako mabuting asawa. Hindi naman ako mabuting magulang. Doon ko naunawaan na yung nasusulat ko, aral din siya para sa akin kung paano akong magiging mabuting asawa at mabuting magulang. Leksyon din siya sa akin. Sermon din siya sa akin. Pero masakit ang mahusgahan. Diba? Masakit ang ma-reject. Lalo kung galing mismo sa sarili mong pamilya. Kasi may time na magkaaway kami ni Lichelle. Kasi wala si Lichelle. I-share ko na lang. Bumalik sa akin yung mga preaching ko na napakinggan niya before. Ang masakit na sinabi sa akin ni Lichelle, magaling ka lang magsalita, pero hindi ka naman ganun. Magaling ka lang magsalita. Sakit nun. Parang nahiya ako. Talagang mahihiya ako sa sarili ko. So, rejection. Ma-reject ka na ng ibang tao, mahusgahan ka na ng ibang tao, pwede mo pang hindi indehin yun di ba? Pwede mo pang tanggapin yun Pero kung manggagaling sa sarili mong pamilya, sobrang sakit. Pag verbong ka pa, hindi ka matutulog dito sa bahay. Ay, sorry ano yun? Ay, yung context kasi nun, rejection sa bahay. Baka, yan. Huwag ka na mag-verbong, wala ka naman natututunan. Ouch. Yeah. Huwag ka na mag-preach, hindi ka naman mabuting tao. Galing mo lang magsalita, hindi mo naman ina-apply sa sarili mo. So, rejections can also come from our own family, even discrimination and persecutions. Sabi nga ni Jesus, brother will hand over brother to death, and the father his child. Children will rise up against parents and have them put to death. Sarili mong pamilya dadalhin ka sa kamatayan. May ilan sa atin na pagbabawalan, pinaglalakad pa nga ng gate, diba? Para lang hindi makalabas ng bahay, hindi makapunta ng ibig. But Jesus invites us not to rebel against our family, but to live out kung ano yung natututunan natin dito sa Verbum Dei. For them to change kung ano man yung tingin nila sa pag-verbum natin. You don't need to rebel. Show them what you learn sa Verbum Dei. Halimbawa, every Saturday, sa Kids Apostolate natin, i-apply mo sa bahay yung paghugas ng baso. I-apply mo sa bahay yung pagtitimpla ng juice na hindi mataba. Yeah? I-apply mo sa bahay yung pagbili ng tinapay. Show to them the goodness of things that you learn. And maybe, by the grace of God, they will change. May mga bagay tayo na nai-enjoy natin, lalo sa pagiging Katoliko.
kapag nandito tayo sa Verbo, dito lang naman kasi tayo nakakapagsalita ng mga ganitong bagay kalalim about Jesus. Pag sa bahay o kapitbahay natin, pag sa classmate natin. Kagaya nga sabi ni Nanay Lichelle nung nakaraan. Di ba? May time nahihiya kang magsalita about sa faith mo. Kasi para sa'yo, ito, hindi niya naman. Para sa'yo, cringy. Para sa circle of friends mo sa labas, cringy pag-usapan yung mga ganun bagay. But sa Verbum Day, na-enjoy natin yung freedom natin na magsalita ng Jesus is alive. I am loved by Jesus. I love Jesus. We have that kind of freedom. Pero dalhin mo sa ibang bansa yan na hindi Kristiyano, hindi ka makakapagsalita ng ganyan. Sa public. We can do these things. Kahit sa labas, we can do those things. We can say, we can shout, Jesus is my Lord. Si Jesus ang Panginoon. Alive, alive, alive forevermore. Si Jesus ay buhay, alive forever. Pwede tayo kumanta sa labas. Iisipin mo lang na mahihiya ka, pero walang dadampot sa'yo, walang manghuhuli sa'yo, walang mananakit sa'yo. We have that kind of freedom sa atin dahil tayo ay Kristiyanong bansa. May mga bagay nga na nai-enjoy natin. Pero hindi natin na i-express freely dahil sarili natin yung nag-limit sa atin. What we can do is show to them the goodness of things that we learn. Walk the talk. Live out what we preach. So ang invitation din sa atin ng Gospel today ay mas pahalagaan yung mga bagay na nagagawa natin ng malaya pagdating sa pananalig natin. Dahil mapalad tayo na ang bansa natin, isang Kristiyanong bansa. Sa ibang bansa, wala yung ganitong freedom. Nabanggit ko nga kanina. Kaya may mga tao, halimbawa, Chinese disciples ng Verbum Day, sa sharing nila, gusto nila dito sa Pilipinas. Sabi nga ni Jesus, when they persecute you in one town, flee to another. Okay lang umiwas kasi pinapersecute ka eh. Flee to another. Naalala ko nung, magkakaroon ng National Family Encounter ngayong taon, di ba? National Family. Actually, it's an international family encounter. Kasi nung last na NFT na napuntahan namin face-to-face sa Cebu, 2015 pa yun. 2015. May mga attendees doon na Chinese. Galing sa China. Sabi nila, ni hao. Sabi nila, feeling nila at home sila dito sa Pilipinas. Kasi kahit saan sila magpunta, may simbahan. Pwede silang magsimba. Nagagawa nila yung pagiging katoliko nila ng malaya. So they really felt at home nung nandito sila sa Pilipinas. And us, may time na tinitake for granted natin yung mga ganitong bagay. Umuulan na yun. Di na ako magsisimba. Malakas ang ulan. Naantok ako. Mag-aalarm nga ako mamaya bago magsimba. Para makakasimba ako. Pinatay yung alarm, nag-snooze. Pinatay ulit yung alarm. Ay, tapos na pala yung misa, di ako makakasimba. Diba? Sometimes we take for granted the freedom that we have. Not knowing the freedom that we have is a privilege to others. Yung freedom na meron tayo para sa ibang tao, kinamamatay nila.
kinahihirap ng pagiging Kristiyano nila. So don't take for granted those things that we have. We are free. So as we go on sa ating life, sa ating buhay, sa ating discipleship, bilang Christians, and bilang Verbum Dei, let us give thanks sa mga bagay na nagagawa natin ng malaya. We are free to preach dito sa Verbum Dei and walang manghuhuli sa atin. We are free to wear our cross pendants. Walang hahatak nito sa leeg natin. We are free to go to the Mass and walang biglang papasok sa simbahan para ipatigil ang misa. We are free to pray and walang huhusga sa prayers natin. We are free to be Christians and walang pipilit sa atin para hindi maging Kristiyano. Malaya tayo dahil maswerte tayo. Mapalad tayo. So now as we enter into prayer, let us ask Mary to give us inspiration on how to endure yung mga challenges sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Mary was a witness sa persecution ni Jesus. Anak niya mismo. But she endured to the end. She remained faithful kasi yun ang nasa plano ng Diyos para maligtas tayo. So, as we enter into prayer, let us also think dun sa mga tao na nakakaranas ng challenge sa kanilang Christian faith. Siguro sa sarili natin, hindi naman natin alintana yung mga ganong bagay. Pero may mga tao na hindi nila ma-exercise yung faith nila. Baka makilala natin. Hindi makapunta ng simbahan kasi bedridden. Hindi nakakatanggap ng yun. Or hindi makapunta ng verbum kasi nagbabantay ng asawang bedridden. Hindi makapagdasal sa verbum, hindi makapagsimba. They experience those challenges. And let us also pray for them. So ngayon sa prayer natin, let us ask ourselves, ano-ano yung challenges of faith and discipleship na na-experience ko ngayon? Ano kayong challenge? Ano ang prayer ko para sa mga kaibigan o kakilala ko na nakaka-experience ng challenges ngayon sa faith nila, maging sa buhay nila? And paano ba ako ini-invite ni Jesus na mas pahalagahan ang pananampalataya ko, ang Christian faith ko? So, 1, ano-ano ang challenges of faith and discipleship na na-experience ko ngayon? Number 2, ano ang prayer ko para sa mga kaibigan o kakilala ko na nakaka-experience ng challenges sa faith at maging sa buhay nila? Number 3, paano ba ako i-invite ni Jesus na mas pahalagaan ang Christian faith ko? So we'll have 15 minutes of prayer.